Sa isang mapayapang gabi, isang batang lalaki na nagngangalang Linchi ang umakyat sa bubungan upang pagmasdan ang buwan sa perpektong anyo nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay nakita niya ang isang nilalang na may 6 na pakpak sa direksyon ng buwan, isang nilalang na tumingin sa kanya ng nakakakilabot, isang tingin na sinunog ang kanyang mga mata at nagdulot ng pagkasira ng kanyang paningin. Kalaunan ay natuklasan na si Linchi ay may matinding kondisyon sa pag-iisip na naging sanhi ng kanyang madalas na mga delusyon, dulot ng aksidente nang siya'y nahulog mula sa bubong ng kanilang bahay. Upang patahimikin ang suwail na bata, ay binigyan siya ng mga doktor ng pampakalma. Ito ay ibinigay sa napakataas na doses at tumagal ng ilang taon bago siya tuluyang nakalabas sa ospital. Sinasabing ang mundo ay nasa isang hindi makatarungang kalagayan noong panahong iyon, nagsimula mga 100 taon na ang nakalilipas nang lumitaw ang isang kakaibang ulap sa Antarctica. Mabilis na kumalat ang mahiwagang ulap sa buong mundo. Lahat ng bansang binalot ng mahiwagang ulap ay tuluyang bumagsak, at wala nang balita na narinig mula sa kanila, magpahanggang ngayon. Sa huli, puminto ang pagkalat ng ulap sa hanggahang bahagi ng Daxia, isang lugar na itinuturing na huling sibilisasyong nananatiling buhay sa buong mundo. Isa itong napakakakaibang pangyayari. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay dahan-daang nakalimot ang mga tao tungkol dito, nakalimutan kung ano talaga ang ulap. Kung gayon, bakit hindi na kailanman bumalik ang mga taong nasakop nito? Bakit ang Daxia lang ang natitirang buhay na bansa? Siyempre, alam nilang lahat ang dahilan, ngunit piniling ipikit ang mga mata at mamuhay na lamang na para bang normal ang lahat. Sa isang umaga, sa lungsod ng Changyan, sa isang pulang ilaw, isang lalaking nakapiring ang mga mata ang may dalang mga gulay at isang galon ng mantika gamit ang isang tungkod. Ang tungkod ay dapat ginagamit upang magbasa ng daan dahil siya ay bulag, si Linchi, ang pangunahing karakter ng kwento. Dahil ginagamit ni Linchi ang kanyang tungkod sa pagbubuhat ng mga pinamili, may isang batang babae sa kanyang tabi na nag-alok na tulungan siyang tumawid. Ngunit sa halip na ang bata ang tumulong, si Linchi ang siyang nanguna at nag-akay sa bata patawid sa kalsada nang naging berde ang ilaw, na agad siyang naging sentro ng pansin ng ibang mga naglalakad. Bagaman may kapansanan sa paningin, ay nananatiling may tiwala sa sarili si Linchi kaya't lalo siyang napapansin ng mga tao, at ang mga nakakakilala na sa kanya ay paminsan-minsang pinag-uusapan siya, na hindi siya nakakakita. Noong bata pa siya, ay nagkaroon siya ng aksidente, tumama ang kanyang ulo habang umaakyat sa bubong, at lagi rin niyang sinasabi noon na nakakita siya ng isang anghel sa buwan, kaya siya ay kinailangang dalhin sa isang mental hospital. Bagamat siya ay hindi nakakakita, nakakakilos na siya ng normal ngayon, nakakaiwas sa mga hadlang sa kalsada nang hindi ginagamit ang tungkod, at kahit isang basketball na muntik na siyang tamaan ay naiiwasan niya, kaya't iniisip ng ilan na baka nagkukunwari lamang si Linchi na bulag. Linchi, Nakatira siya sa isang gusaling may maraming unit ngunit may anyong sira at luma, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Yang Jin at ang kanyang tiyahin na siyang nag-alaga sa kanya mula pagkabata, hindi niya kilala kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Pagkauwi mula sa pamimili, bahagyang sinite siya ng kanyang tiyahin dahil bumili siya ng mamahaling mantika kahit na marami pang murang mantika na maaari niyang bilhin, at ang sukli sana ay maiipon pa para sa pangmatrikula ni Linchi sa kolehiyo sa hinaharap. Lumapit si Yang Jin at iniabot sa kanyang kuya ang isang pares ng sunglasses, na mas astig umano kaysa sa suot nitong piring. Kahit nakalabas na si Linchi mula sa mental hospital, ay patuloy pa rin siyang banibisita ng mga doktor para sa regular na pagsusuri. Tulad ngayon, sa kanyang silid, ay sinabi ni Linchi kay Dr. Lee na kaya niyang makakita, ngunit hindi kapag may maliwanag na ilaw. Hindi na siya nakararanas ng mga halusinasyon, wala na ring amnesia, wala nang sakit ng ulo, at maayos na rin ang kanyang tulog. Sa totoo lang, kaysa matawag na baliw dahil sa sinasabi niyang nakakita siya ng anghel sa buwan, ay mas pinipili na lamang ni Linchi na magsinungaling upang makapamuhay ng normal. Biglang nagtanong si Dr. Lee ng isang medyo kakaibang tanong kung naniniwala ba si Linchi sa pag-iral ng mga Diyos sa mundong ito. Ngunit umiling lamang si Linchi, sa katunayan, pakiramdam niya na ang nilalang na anghel na nakita niya noon ay epekto lamang ng pagkakatama ng kanyang ulo. Patuloy ang tanong ng doktor kung naniniwala ba siya na may mga nilalang na tinatawag na mitolohikal na halimaw sa mundong ito. Matapos lumitaw ang mahiwagang ulap, ay may mga ulat rin tungkol sa paglitaw ng mga ganitong halimaw,
Ngunit ayon kay Lin Chi, ay baka chismis lamang iyon dahil hanggang ngayon, wala pa ring ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng ganoong mga nilalang. Samantala, sa ibang lugar, isang manggagawa sa ilalim ng lupa ang inatake ng isang misteryosong nilalang. Ngunit bago pa siya tuluyang mapahamak, ay isang lumilipad na sibat ang tumama sa nilalang at pinatay ito. Ang sibat ay inihagis ng isang babae na pumasok sa lagusan sa ilalim ng lupa at nagsimulang magsagawa ng massacre sa mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na ghost mask. Hindi nag-iisa ang babae, may ilan pang mga tao na nakatalaga rin sa iba't ibang bahagi ng lagusan. Halimbawa, ay ang dalawang lalaking may hawak na espada na tila may mga natatanging kakayahan. Bukod sa babae na may sibat at sa dalawang lalaking may espada, naroon din ang isang babaeng may salamin at ang isang sniper na lalaki na may kanya-kanyang bahagi ng operasyon, na nagpapakitang sila ay kabilang sa iisang grupo. Sa likod ng operasyon, may isang tao na tila siyang pinuno ng grupo at siyang nangangasiwa ng pagkakahati ng mga gawain upang maging maayos ang buong operasyon. Sa grupo, ay may isa pang miyembro. Isa siyang tiyuhin na magkakaroon ng mahalagang papel sa hinaharap. Sa ngayon, siya ay nakikitang humahabol sa ilang ghost mask na nagtangkang tumakas. Ang tiyuhin ay nagngangalang La, at siya ay inatas ang tapusin ang kanyang misyon bago makarating ang mga ghost mask sa kanal na papunta sa tirahan ng mga tao. Sa kabilang banda, ay natapos na rin ang gawain ng dalawang lalaking may espada. Ang isa sa kanila ay ginamit ang kakayahang hypnosis upang makalimutan ng mga natakot na manggagawa ang lahat ng naganap doon, habang ang isa naman ay nagsabi kay Ginoong Zhao na agad na maglagay ng harang upang pigilan ang pagtakas ng mga halimaw. Ngunit tumanggi si Ginoong Zhao dahil sobrang hirap na raw gawin iyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng habulan, ay nahirapan si Ginoong Zhao dahil kailangan pa niyang maghabol habang paakyat sa hagdan, samantalang ang mga halimaw ay madaling tumatalon mula sa gilid ng mga gusali. Hindi nagtagal, ay dumating ang babaeng may sibat at madali niyang pinatumba ang tatlong halimaw na hinahabol ni Ginoong Zhao. Wala siyang iniwang kahit isa para kay Zhao, at ipinapakita ba nito na si Ginoong Zhao ang pinakamahina sa grupo. Sa oras ng hapunan, sinabi ni Lin Chi sa kanyang tiyahin at kapatid na ayon sa huling pagsusuri, sinabi ng doktor na nakakakita na siya at hindi na rin siya nahihilo, kaya maaari na siyang bumalik sa paaralan. Dahil sa kapansanan ni Lin Chi, ay medyo nag-aalala ang tiyahin at ang kanyang kapatid dahil kadalasan, ang mga katulad ni Lin Chi ay binubuli sa paaralan. Ngunit hiniling ni Lin Chi na huwag na silang mag-alala, mas mabuti pa raw na ipagdiwang na lamang ang bago niyang buhay mula ngayon. Pagbalik sa kanyang silid, habang inaalis ang kanyang piring, tuwirang humingi ng tawad si Lin Chi sa kanyang tiyahin at kapatid dahil sa kanyang pagsisinungaling. Sa katotohanan, hindi pa rin gumagaling ang paningin ni Lin Chi, kahit ilang taon na niyang sinusubukang masanay na muling gumamit ng kanyang mga mata upang makakita, ngunit tila wala rin itong silbi. Sa totoo lang, maraming malalaking tanong si Lin Chi tungkol sa mundo, gaya ng kung bakit sinunog ng anghel na nakita niya ang kanyang mga mata hanggang sa naging ganito siya ngayon, at kung ang kanyang paningin ba ay napalitan ng kakayahang makakita gamit ang ibang paraan na nakuha rin niya 5 taon na ang nakalilipas. Kahit ipikit niya ang mga mata niya, ay malinaw na malinaw pa rin niyang nakikita ang lahat. Isa pa sa mga tanong niya ay tungkol kay Dr. Lee, kung bakit ito nagtatanong ng mga bagay na tila hindi isinama sa mga naunang record medikal. Para bang hindi siya isang ordinaryong doktor. At ang pinakakakaiba sa lahat ay ang panaginip. Sa loob ng 5 taon, tuwing natutulog si Lin, lagi siyang nananaginip na naruroon siya sa parehong lugar, isang kapatagan na may walang katapusang hamog, at mayroong isang napakalaking gusali na napakamisteryoso rin. Sa tuwing papasok siya sa panaginip, ang kailangan lang gawin ni Lin Chi ay kumatok sa pintuan ng napakalaking gusaling tinatawag na Asylum of the God, na muling nag-iiwan ng tanong kung totoo ngang may Diyos na naninirahan sa loob ng gusaling iyon at kung ang anghel na nakita niya ay naroon din. Bagamat hanggang ngayon ay hindi pa rin bumubukas ang pintuang kinakatok niya, ay lubos ang paniniwala ni Lin na nasa Asylum of the God ang lahat ng mga tanong at kasagutan na hinahanap niya. Kaya paano nga ba niya mabubuksan ang mga dakilang tarangkahan sa kanyang harapan? Kinabukasan, si Lin Chi, isang bagong salta, ay pumasok sa paaralan.
Ilang mga lalaking estudyante ang nagtataka kung paano nakakapasok ang isang bulag na gaya ni Lin Chi sa isang normal na paaralan, hindi ito ayon sa kanilang inaasahan. Ngunit pagkapasok niya sa silid-aralan, sa halip na mabuli, maganda ang naging pagtanggap ng ilan sa kanyang mga kamag-aral. At nalaman din na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang tiyahin na dati nang nag-abot ng itlog sa mga estudyante bilang suhol at umaasang matutulungan nila si Lin Chi na may kakulangan sa paningin. Mula rito, ay nangako si Lin Chi na mag-aaral siyang mabuti upang malutas ang kanyang mga suliranin, makahanap ng disenteng trabaho, at sa wakas ay masuklian ang tiyahing nag-aruga sa kanya at makapamuhay ng mas maayos. Ang mga kaibigan ni Lin Chi, na tinulungan siya dahil sa suhol ng tiyahin, ay naging responsable at matulungin pa rin, sinasamahan pa rin nila si Lin Chi pauwi kahit hindi naman ito kailangan. Hindi pa rin sanay si Lin Chi, kahit pa matagal na siyang tinetrato ng mga tao bilang isang matanda. Sa 5 estudyanteng iyon, isa ang nagpaalam dahil saktong dinaanan lang niya ang parehong daan. At matapos ang kanyang pamamaalam, nagsimulang lumitaw ang mga kakaiba. Isang matinding baho ang lumaganap, nagmula ito sa eskinita na pinasok ng estudyanteng umalis. Lalo pang tumindi ang sitwasyon nang sumabay ang isang nakakatakot na tunog mula sa direksyon ng eskinita, kasabay ng paglitaw ng isang nakapangangilabot na nilalang nakabibiktima lang ng estudyanteng iyon. Sa ibang lugar, si Ginoong Zhao na naglalaro ng isang laro ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boss na nagsabing may ilang ghost masks na nagpakita sa lumang bahagi ng lungsod. Magiging banta ang mga ghost mask sa mga sibilyan, kaya inatasan si Ginoong Zhao na magtungo agad sa lugar at maglagay ng harang sa paligid. Bumalik tayo kay Lin Chi, sa harap ng isang nakakatakot na sitwasyong maaring ikamatay nila, ay doon lamang lumabas ang tunay na ugali ng kanyang mga kamag-aral. Isa sa kanila ang tumakbo at nagsabing, iwanan nyo na lang ang bulag na yan, sabay tulak kay Lin sa lupa. Pagkabangon ni Lin Chi, inutusan niya ang natatakot na estudyanteng babae na tumakbo agad. Ngunit sa kasamaang palad, nang siya'y tumalikod, aksidenteng naitulak siya ng bag ng babae papunta sa halimaw. Hindi kalayuan, ay dumating si Ginoong Zhao at nagtayo ng mga poste upang i-activate ang pulang barrier. Isa itong espesyal na harang na tanging mga halimaw lamang ang hindi maaaring makadaan, samantalang ang mga tao ay malayang makalabas-pasok. Pagkatapos ma-activate ang malaking harang, ay nagsimula ang operasyon, at inatasan si Ginoong Zhao na sumali agad sa pangkat ng mangangaso pagkakumpleto ng harang. Samantala, si Lin Chi, na pilit na tumatakas, ay napadpad sa isang dulo at hindi na makatakas sa pangkat ng mga halimaw na nagambang umatake. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang hawak na baston. Bilang isang bata, matapos masira ang kanyang paningin at mahulog mula sa bubong, ay itinuring si Lin Chi na isang baliw. Ngayon na malaya na siya at nakakapasok na sa paaralan, muli siyang nahaharap sa panganib. Kaya upang magpatuloy sa bagong buhay na ito, ayaw niyang mamatay dito, kailangan niyang labanan ang mga halimaw para mabuhay. Habang lumalaban, nahulog ang blindfold ni Lin Chi, at siya'y nakaranas ng hati-hating kamalayan. Pinagtatanggol niya ang sarili mula sa mga atake ng Ghost Mask, habang sa parehong sandali kumakatok din siya sa tarangkahan ng Asylum of the God. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumami pa ang ghost masks na umatake at pinaghahampas ang katawan ni Lin Chi sa lupa. Sa kasagsagan ng krisis, ay biglang bumukas ang tarangkahan ng Asylum of the God at biglang naglabas si Lin Chi ng ginintoang liwanag mula sa kanyang mga mata papataas sa ulap na siyang nagpahawi sa mga ghost mask na sumusugod sa kanya. Ang naturang liwanag ay nakita ng mata ng mga residente. Si Ginoong Zhao, na patungo sa lokasyon ng kanyang grupo, ay huminto upang silipin ang pinagmumula ng liwanag. Ilan sa mga kasapi ng Night Watcher Battle Team ang nagtanong kung ang nakikita nila ay ang pagsilang ng panibagong Forbidden Ruin. Ang Forbidden Ruin ay tumutukoy sa mahiwagang kagamitan na kanilang ginagamit. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso, sapagkat ang kapangyarihang lumalabas ay tila mas kahalintulad ng banal na kapangyarihan ng mga Diyos. At syempre, ay kumbinsido ang leader ng Night Watcher na hindi ito isang Forbidden Ruin, kundi tunay na kapangyarihang makalangit, mabangis, banal, at makapangyarihan.
Isa itong kapangyarihang kaugnay ng nilalang na may codename na God 003, hari ng mga seraph, o ni Arkanghel Michael. Isang sulyap ng kanyang kapangyarihan ay ngayon nananahan sa katawan ng isang disipulong dating itinuturing na baliw, si Lin Chi, na ngayon muling nagkaroon ng paningin. Sa loob ng Asylum of the Gods, ay may mga silid na ang mga pinto ay may mga simbolo ng mga Diyos. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo kay Lin Chi, na tumanggap ng basbas ng Divine Eye. Sa kanyang paningin, ang mga kilos ng mga halimaw na dati napakabilis ay naging napakabagal, at sinimulan niya ang pagmasaker gamit ang kanyang baston. Nang ang Ghost Mask ay natira na lang isa at papalapit kay Lin Chi, ay biglang dumating si Ginoong Zhao. Ipinakita niya ang kanyang galing sa pagputol ng katawan ng halimaw gamit ang mga galaw ng espada at madaling napugutan ito. Ang tiyuhin dito ay mukhang astig kahit pa assist kill lang iyon. Habang humihit-hit ng sigarilyong maror, tinanong ni Ginoong Zhao kung mukhang cool ba siya kanina at kung gusto rin bang maging cool ni Lin Chi gaya niya, kung sasama siya. Biglang tinalikuran siya ni Lin at umalis. Si Ginoong Zhao, na may balak sanang i-recruit siya. Sunod naman, dadalhin tayo sa isang lugar na tinatawag na The Church of the Ancient God. Isang lumang simbahan ang sinasakop ng isang misteryosong organisasyon na labis ang panatismo sa paniniwala sa mga mitolohikal na Diyos. Sa pagtitipon, ay isa sa kanila ang nagsabing may bagong isinilang na God Agent. Isa siyang ahente ng hari ng S, o ni Michael, at magiging napakahalaga ng kanyang lakas. Sa organisasyong ito, nabuo ang layunin na dalhin ng buhay ang Divine Agent, si Lin Chi, sa kanilang lugar. Samantala, sa ibang dako, isang driver ng Coca-Cola ang makikitang nagde-deliver ng mga produkto kung saan-saan. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang kargamento ay hindi mga soft drink kundi mga nakakatakot na halimaw na tagapamuksa ng tao, ang mga Ghost Mask. Si Yang Jin, na napansin na hating gabi na't wala pa rin ang kanyang kapatid, ay nagtanong kung ayos lang ba ito, lalo pat hindi ito umuwi dala ang kanyang tungkod. Pagkatapos niyang sumagot na ayos lang siya, ay agad na pumasok si Lin Chi sa loob ng bahay at isinara ng mahigpit ang pinto, nagdahilan na pagod siya sa unang araw ng klase. Ngunit malinaw na naramdaman ni Yang Jin na may itinatago si Lin Chi, dahil sa mga oras na iyon ay naamoy ni Yang Jin ang dugo na nagmumula sa katawan ng kanyang kapatid. Dahil sa sobrang pagod, ay nakatulog si Lin Chi habang nakaupo sa likod ng pinto, at muli siyang napunta sa isang pamilyar na panaginip, ang Asylum of the God. Ngunit iba ito sa dati, dahil ang pangunahing malaking tarangkahan ng gusali ay maaari ng buksan, kaya't nakapasok si Lin Chi. At laking gulat niya nang makapasok siya sa looban ng napakagandang gusali, agad niyang napansin na ang lugar ay lubos na kahawig ng mental hospital kung saan siya dating ginamot. Ang lahat ng pasilidad ay pareho rin, na lalong nagpalalim ng interes ni Lin Chi upang galugarin ang loob. Matapos maglibot sandali, ay may isang pasilyo na may mga silid, at tanging ang pasilyo lamang ang mukhang naiiba mula sa mental hospital na kinasanayan niya. Sinubukan ni Lin Chi na buksan ang ilang pintuan ng mga silid doon, ngunit tila halos lahat ng pintuan ay nakalocked. Gayunpaman, ay may isang silid na may pintuan na may simbolo ng gasuklay na buwan, isa sa kakaunting mga silid na kaya niyang buksan. Pagpasok niya, ay may isang napakagandang babae na nakabihis na parang diwata. Tahimik siyang nakaupo sa isang bangko, ngunit nang tumingin ang babae kay Lin Chi, ay agad niyang nalaman na isa itong Diyosa.
Nang humakbang si Linchi ng isa papasok sa silid, ay biglang lumitaw ang mga linya ng isang pattern na nakasentro pataas sa kisame, kasabay ng paglitaw ng isang misyon na nangangailangan kay Linchi na tulungan si Josa Nix na gamutin ang kanyang sakit sa pag-iisip. Kapag umabot ang progress number sa nakasaad na halaga na 1%, 50%, o 100%, ay makakakuha siya ng iba't ibang kasanayan mula kay Josa Nix na napipili ng random. Sa mitolohiyang Griego, ay pamilyar si Linchi sa kahulugan ni Nix, na kilala rin bilang Diyosa ng gabi, ang ina ng mga Diyos. Dahil tila tahimik ang Diyosa, ay nilapitan siya ni Linchi upang batiin, at bigla siyang tumugon. Tiningnan si Linchi na may malungkot na ekspresyon at sinabing sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang anak, at saka lumapit upang yakapin siya. Si Linchi, na hindi pa kailanman nakilala ang kanyang mga magulang, ay nagkaroon ng kakaibang pag-iisip. Na maaari ba talagang si Josa Nix ang kanyang ina? Ngunit lumitaw na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Sa halip na yakapin si Linchi, ay niyakap ng Diyosa ang pandekorasyong tenga sa likod ni Linchi at itinuring iyong anak niya. Totoo nga ang sabi sa mission board na ang Diyosa ng gabi ay may sakit sa pag-iisip. Samantala, ang mga Night Watchers ay nagtipon upang pag-usapan ang pagpapakawala ni Ginoong Zhao sa isang banal na ahente. Umalis si Linchi upang kunin ang kanyang bag sa paaralan, ngunit hindi na siya bumalik pa dahil imposibleng ang isang mag-aaral ay basta na lamang mag-cut ng klase. Sa huli, kinabukasan, si Ginoong Zhao ay pumunta rin sa paaralan upang hanapin si Linchi. Isang nakakatawang insidente ang naganap ng pakalmahin ni Ginoong Zhao ang isang batang umiiyak, at hindi niya namalayang dumaan na pala sa harapan niya ang kanyang target. Katulad ng dati, ay abala si Linchi sa kanyang pang-araw-araw, ngunit ngayon ay nagsusumikap din siyang mag-aral ng mga aklat tungkol sa mga psychiatrist at psychologist sa pag-asang makatulong sa pagpapagaling kay Josa Nix. Nakipagkonsulte pa siya sa isang doktor tungkol sa kalagayan ni Josa Nix, na tinutukoy niya bilang isang kaibigang may sakit sa pag-iisip. Samantala, si Ginoong Zhao ay hindi pa rin matagpuan si Linchi, lalo pat ang tanging larawan na alam ng mga estudyante ay isang pangit na karikatura. Matapos pag-aralan ni Linchi ang mga sakit sa pag-iisip mula sa mga aklat at paliwanagan ng mga doktor, ay napagtanto niya na si Josa Nix ay labis na nasugatan ng isipan, na nagsimulang tumanggi sa realidad, at nais lamang mabuhay sa kanyang imahinasyon. Ang kailangan gawin ni Linchi ay tukuyin ang pinagmulan ng kanyang trauma at magbigay ng magkasabay na paggamot gamit ang gamot at pagpapayo. Balik sa tagpo sa Asylum of the Gods, si Linchi, sa anyong doktor, ay nagbibigay ng pampakalma kay Josa Nix. Samantala, si Josa Nix, na mukhang kalmado, ay hawak ang isang bagay na itinuturing niyang anak habang sinasabi na tiyak na babalik din ang kuya ng kanyang anak. Ang tinutukoy niyang kuya ay si Dades, na umalis at hindi pa rin bumabalik matapos ang 3,000 taon. Dito napagtanto ni Linchi na si Dades ay isa sa mga dahilan ng sakit sa pag-iisip ni Josa Nix. Kaya niyakap ni Linchi ang malungkot na si Nix, tinawag siyang inay, at sinabing siya ay bumalik na. Siyempre dito ay ginagampanan ni Linchi ang papel ni Dades, kahit si Linchi mismo ay hindi kailanman nakatanggap ng pagmamahal mula sa isang ina. Kasabay ng pagbagsak ng gintong luha sa balikat ni Linchi, ay lumitaw din ang isang abiso na nagsasabing umangat na ang progreso ng medical mission sa 3%, kaya't natugunan na ni Linchi ang rekisito upang makakuha ng isa sa mga kasanayan ni Josa Nix na napipili ng random sa pamamagitan ng roulette. Pag-ikot ng karayom ng roulette ay huminto ito sa kakayahang tinatawag na Starry Night Dancer. Bagaman kakaiba ang pangalan, ay kamangha-mangha ang epekto ng kakayahang ito. Kapag bumagsak ang gabi, ay mararanasan ni Linchi ang 5 ulit na pagtaas ng bilis, lakas, tibay, at katatagan kaysa karaniwan. At ngayon, ay sinusubukan ni Linchi ang mga kakayahang ito sa pamamagitan ng parkour sa gitna ng syudad. Bukod sa mga pagpapabuti ng pisikal na kakayahan sa gabi, nakamit din ni Linchi ang kakayahang makipag-usap sa mga hayop na aktibo sa gabi tulad ng paniki at paru-parong gabing lumilipad. Malaking tulong ito kapag kailangan ni Linchi ng impormasyon. Kahit na gabi lang ito magagamit, ay kahanga-hanga pa rin ito, kaya't patuloy sa parkour si Linchi sa lungsod na may masayang mukha.
Sa loob ng Asylum of the Gods, ay may 6 na magkakaibang Diyos sa kanilang mga silid. Kapag nagamot ni Lin Chi silang lahat, makukuha rin niya ang kanilang mga kasanayan, kahit pabahagi lamang nito. At ang tanong ngayon ay, kailan niya mabubuksan ang ikalawang pinto? Lalo na ang pintuang may simbolo ng gintong korona na tumutukoy sa isa sa mga Diyos mula sa China. Sino nga ba ang Diyos na ito? Hindi nagtagal, ay isang paniki ang lumitaw upang ipaalam kay Lin Chi ang isang napakahalagang impormasyon na hindi niya maaaring palampasin. Sa ibang lugar naman, ang driver ng Coca-Cola ay dumumi saglit sa likod. Kasabay nito, sa lugar ng mga bodega ng mabibigat na kargamento, ay lumitaw din si Lin Chi na ginagabayan ng paniki. Dinala siya ng hayop sa isang humanig na sasakyan ng Coca-Cola na nagpapahiwatig na may kakaibang bagay sa loob nito. Nang marinig niya ang tunog mula sa loob ng sasakyan, ay nakasiguro si Lin Chi na nagmula ito sa napakaraming ghost mask. Ilang sandali pa, ay bumalik ang driver at napatigil nang makita si Lin Chi na pumupulot ng bakal mula sa container. Tinawag ng driver si Lin Chi bilang Night Watcher. Nagtaka si Lin Chi sa narinig, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Night Watcher? Kasabay nito, ay binasag ng ghost mask ang likurang pinto ng sasakyan, at daan-daang halimaw ang agad na kumalat sa iba't ibang direksyon. Nang tambangan si Lin Chi ng mga ghost mask, ay umatake rin ang driver mula sa kanyang likuran. Ngunit madali namang ginamit ni Lin Chi ang halimaw upang salagin ang atake ng driver na gumagamit ng mapulang lilang baston na may mahika bilang sandata. Nagpatuloy ang labanan at si Lin Chi ang puntirya ng mga ghost mask, subalit tila wala ng banta ang mga nilalang na ito kay Lin Chi, na ngayon ay taglay na ang kapangyarihan ng isang Diyos. Nakayang talunin ni Lin Chi ang mga ghost mask kahit na siya'y pinagtutulungan at tanging bakal na pamalo lang ang kanyang gamit. At syempre, sa huli, ay matagumpay na napatumba ni Lin Chi ang mga nakakatakot na nilalang at napaamo rin ang driver hanggang mawalan ito ng malay. Sa totoo lang, ay gusto sanang malaman ni Lin Chi ang higit pa tungkol sa tinatawag na Night Watcher, ngunit ipagpapaliban muna niya iyon. Sa ngayon, ay kailangan muna niyang umalis sa lugar upang hindi na mapahamak pa. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagpaparkour, ay hindi siya pinalad dahil sa pagkakataong iyon ay naapakan ni Lin Chi ang bahagi ng gusali na sira, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya diretso sa mga kamay ni Mr. Zhao, na buong araw nang naghahanap kay Lin Chi. Upang maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ay dinala si Lin Chi sa isang lugar ng gabi o nightlife. Mag-uusap silang dalawa sa isa sa mga silid ng hindi kumukuha ng babaeng aliw ng gabi. Pagkapasok sa silid at hindi kinalimutang sindihan ang isang sigarilyong Marlboro, dumiretso na si Mr. Zhao sa punto. Tinanong niya kung nakita raw ba ni Lin Chi ang arkanghel na si Michael. Bakit siya hinahanap ng anghel? Ano ang sinabi nito? At ano ang ibinigay nito? Subalit bago sagutin ni Lin Chi ang sunod-sunod na mga tanong, ay sinigurado muna niya kung totoo nga bang may mga Diyos sa mundong ito. At syempre, kinumpirma ito ni Mr. Zhao, ngunit hindi lahat ng Diyos ay tunay na umiiral. Ang mahiwagang ulap ay unang lumitaw noong 1920, at kalaunan ay naging dahilan upang maging tigang at mapanganib na rehiyon ang Daxia. Noong 1922, ay unang naitala ng mga nakaligtas na tao ang paglitaw ng isang mitolohikal na nilalang. Ang nilalang na ito na tinawag na Dragon of Chaos, ay si Leviathan, ang Panginoon ng mga dagat. Mula noon, nagsimula na ring matukoy ng mga tao ang presensya ng mga mitolohikal na Diyos, tulad ng anghel na si Michael, na may code number 003, dahil minsan itong ginamit ang kanyang espada upang biyakin ang isang bulkan. Sa paglaon, may isa pang anghel na nakagapos sa mga kadena na may code number 004, na walang iba kundi si Lucifer. At hindi lang iyon. Lumipas ang daan-daang taon, at patuloy pa ring inoobserbahan ng mga tao ang mahigit 100 Diyos mula sa iba't ibang mitolohiya. Ngunit may isang katotohanang hindi nila maipaliwanag, na wala ni isa mang Diyos mula sa Daxia, o China, ang kanilang matagpuan hanggang sa ngayon. Hindi pa rin alam ng mga taga-Masid kung bakit ganoon, ngunit may ilan sa kanila ang naniniwalang may kaugnayan ito sa mahiwagang ulap na bumabalot sa halos buong mundo. Ilang taon na ang nakalipas, ay kinumpirma rin ng Night Watcher na magsisimula ng maglaban ang mga Diyos mula sa kanluraning mitolohiya laban sa mga Diyos mula sa China. Sandaling natahimik si Lin Chi, at saka siya nagtanong kung may sakit sa pag-iisip ba si Mr. Zhao.
Bumalik ang eksena sa naunang lugar kung saan ang driver na pinatahimik ni Lin Chi ay unti-unting nagkamalay, hubad at nakatali. Sa harapan niya ay naroon din ang pinuno ng mga Night Watcher. At mula sa ekspresyon ng driver, ay maliwanag na ang taong pumatay sa lahat ng nilalang sa lugar, na ngayoy pa ng bangkay ng mga halimaw, ay isang batang lalaki na mukhang estudyante. At syempre, sino pa nga ba ito kundi si Ling Chi? Lumipat ang eksena sa loob ng isang bahay kung saan tumutunog ang telepono, isang lalaking nagngangalang Xiaoping, isa sa mga team captain ng organisasyong Night Watcher sa ibang rehiyon, ang nakatanggap ng tawag ng gabing iyon mula kay Captain Chen Wei ng Team 136. Ipinaalam sa kanya ni Chen Wei na lumitaw na si Divine Agent Michael at nagtagpo ito sa isang miyembro ng Church of Ancient God na may dalang 12-dosenang ghost mask sa kanyang sasakyan. Dahil dito, upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na pangyayari, ay susubukan ngayon ni Chen Muya na tiyaking ligtas ang tinutukoy na Divine Agent na walang iba kundi si Ling Chi. Balik kay Ling Chi, na nasa loob pa rin ng Hotel of Love kasama si Lao Jiao, na dito ay nagkwento na mula nang lumitaw ang misteryosong ulap sa buong mundo, ay may ilang bata ring isinilang na may kakaibang kapangyarihang tinawag na Forbidden Ruin, o mas kilala rin bilang Forbidden Power. Ang Forbidden Ruin ay nahahati sa 6 na antas: Vessel, Pond, River, Sea, Absolute, at Clean. Si Lin mismo ay malamang nasa antas ng Vessel, ngunit sa kanyang kaso, ito ay kakaiba sapagkat ang kanyang 6 na antas ng Forbidden Ruin ay kinakatawan ng 6 na pintuan na may kanya-kanyang simbolo. Ang katotohanang taglay niya ang isang uri ng banal na kapangyarihan ang naging dahilan upang siya'y mapili bilang isang divine agent ng mismong arkanghel na si Michael, at pinagkalooban ng bahagi ng kanyang lakas. Sa kaso ng mga divine agent, ay dapat may mga kondisyong natutupad sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit si Ling Chi, hanggang ngayon, ay walang alam kung bakit siya ang pinili ni Michael, at ni minsan ay hindi pa nabanggit kung ano ang mga kondisyon. Bago pa makapagsalita si Ling Chi, siya mismo ang nagtanong kung ang Forbidden Ruin o banal na kapangyarihan ba ni Lao Jiao ay kanya, sapagkat naipakita ni Lao Jiao noon na kaya niyang putulin ang mga ghost mask ng napakadali. Ipinaliwanag ni Lao Jiao na kakaunti lamang talaga ang may taglay ng divine power. Siya nga raw, na ni kahit Forbidden Ruin ay wala. Isa lang siyang espesyal na sundalo na may ordinaryong karanasan sa labanan, o mas tamang sabihing isa lamang siyang karaniwang tao na marunong sa martial arts at nagsisilbing taga-suporta at impormante. Dati ay nakikipaglaban lang siya gamit ang mga Forbidden Rust items, gaya ng Commandment Space item na kayang lumikha ng pulang harang. Kaya naman, kahit paano, ay maituturing pa rin siyang bahagi ng mga kasapi ng Night Watcher. Nang magsawa na sa pag-iisip, ay iniwan na ni Lin si Lao Jiao sa loob ng Hotel of Love. Siyempre kahit paano ay pwede pang paglaruan ni Lao Jiao ang umuugoy na kama sa loob ng silid. Si Lao Jiao naman, na hindi pa rin sumusuko sa pagkuha kay Lin, ay patuloy pa ring sumusunod-sunod sa kanya. Ngunit tila hindi naman interesado si Lin sa mga bagay gaya ng kung ano ba talaga ang organisasyong kinabibilangan ni Lao Jiao at kung ano na ang mga nagawa nito sa paglipas ng panahon. Ayon kay Ling Chi, sa ganitong usapin ay may dalawang pagpipilian lamang ang isang tao, ang sumali sa organisasyon o maging isang patay na isdang hindi kailanman magsasalita. Upang mahikayat si Lin, ay sinimulang ipaliwanag ni Lao Jiao na siya ay mula sa isang opisyal na organisasyon, o mas tamang sabihing isang hukbo, na tinatawag na Night Watcher, na binuo upang puksain ang mga halimaw o pagsalakay ng mga Diyos, na tila mas lalong nagiging mabangis sa mga nagdaang taon. At salamat sa Night Watchers, na kaya hanggang ngayon ay payapang nabubuhay ang mga tao sa Daxia. 你们哪能坐在这儿安心打游戏？不是我吹牛，要不是有我们，你看看这岁月，所以我好的模样，正是因为有我们守夜。 Sa pagkakataong ito, si Lao Jiao, isang kasapi ng Team 136 ng Night Watcher, ay lantaran ng nag-alok kay Lin Chi na sumali sa kanilang organisasyon. Ang isang batang tulad ni Lin Chi ay inaasahang magiging interesado sa pagsali at sa pagiging bayani, ngunit taos-pusong tinanggihan ito ni Lin Chi. Hindi siya maaaring sumali sa organisasyon dahil may tiyahin siyang ilang dekadang inaalagaan siya. Bukod pa roon, mayroon din siyang mabait na nakababatang kapatid na patuloy na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mayroon din siyang asong pinangalanan niyang Blackie. Sila ang bumubuo ng munting pamilya ni Lin. Ang kalagayan ng kanyang tiyahin, na patuloy na nagpapakapagod sa pagtatrabaho, ay unti-unti na ring humihina ang kalusugan. Kaya't wala ni Katie na interes si Lin sa pagiging bayani dahil ang tanging gusto lamang niya ay protektahan ang munting pamilyang itinuturing niyang buong mundo niya. 这就是我的全世界。 Bagaman
Bagaman tinanggihan ni Lin Chi ang pagsali sa organisasyon, ay hindi pa rin niya pinababayaan ang isa sa kanyang mga misyon, ang pagpagaling sa pasyenteng tinatawag na Goddess Nix, sa God's Mental Hospital. Umangat na rin sa 6% ang progreso ng kanyang misyon. Samantala, si Lao Jiao, na naroroon sa dalampasigan, ay nakatanggap ng ulat mula kay Vice Chairman Ziyang Nan, na ang team captain at iba pang kasapi ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang bagong uri ng halimaw. Kaya't kailangang tiyaking ligtas si Lin Chi, ang God Agent, at kung lalaban, ay kailangan siyang puwersahang pigilan. Isang maikling eksena ang nagtungo sa ilalim ng kanal. Isang kasapi ng Church of Ancient God ang nakitang pinapakain ng ghost mask. Matapos nitong lumunin ang pagkain, ay lalo itong lumakas, naging mas mabangis, at mas nakakatakot. Balik naman sa bahay ni Lin Chi, pagkauwi mula sa paaralan at pagpasok sa bahay, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa kusina, nakikipagkwentuhan sa kanyang tiyahin, at ito ay walang iba kundi si Lao Jiao. Pagkapasok sa silid at naisama si Lao Jiao, tinanong ni Lin kung bakit naroon ito at paano nalaman ang kanyang bahay. Lumabas na natunton ito ni Lao Jiao gamit ang isang detectable badge, na palihim niyang inilagay sa bag ni Lin. Sa parehong oras, ay nagbigay si Lao Jiao ng dalawang pagpipilian, ang tanggapin ang perang iniaalok ng Night Watcher at sumali, o mamatay dito mismo, ngunit biro lamang iyon. Ayon kay Lao Jiao, na kung ayaw talagang sumali ni Lin, ay mas mabuting lumayo siya sa lugar na ito hanggat maaari. Dahil bilang isang agent of God, tiyak na maraming tao ang hahabol sa kanya balang araw, gaya ng mga miyembro ng Church of Ancient God, isang grupo ng mga baliw na tiyak na susunggaban si Lin Chi sa paraang mas masahol pa kaysa sa ginawa ni Lao Jiao. Pagkakita kay Lin, ay naramdaman ni Lao Jiao na mayroon silang kaunting pagkakatulad. Noong 6 na taong gulang pa lamang siya, pumanaw na ang kanyang ama, kaya tanging ang kanyang ina na lang ang bumuhay sa kanya. Sa huli, ay iniwan rin niya ang kanyang ina upang maging sundalo, isang pangarap niya noon pa. At ngayon, bilang isang Night Watcher, hindi na niya muling nasilayan ang kanyang ina. Pakiramdam niya naging isang anak siyang walang utang na loob. Ngunit si Lin, na mas pinili ang manatili sa tabi ng kanyang pamilya, ay isang napakagandang desisyon ayon kay Lao Jiao. Ngayong malinaw na talagang ayaw sumali ni Lin sa organisasyon, ay pinayuhan siya ni Lao Jiao na mamuhay ng maayos, at siya na raw ang bahala sa kapitan at iba pa. Bago umalis, ay iniabot ni Lao ang isa pang sobre ng pera kay Lin. Sa pagkainis na lagi na lang siyang tinatanggihan, sa huli ay nagbigay na lamang si Lao Jiao ng mga merienda kay Lin Chi, na masayang tinanggap ang mga ito. Dito ay tinanong ni Lin Chi kung pangarap talaga ni Lao Jiao ang maging sundalo, at ano naman ang layunin niya. Pumasok daw si Lao sa hukbo upang maging isang general na may maraming medalya sa kanyang dibdib, ang maging isang dakilang bayani sa mundo, at sa huli ay makabalik sa kanilang nayon na may karangalan, upang ang kanyang ina ay ipagmamalaki ng buong bayan. Bago umalis, ay iniabot ni Lin Chi ang badge na muntik na namang maiwan. Para kay Lao Jiao, ang astig na badge na iyon ay ang kanyang buhay. Nagpasalamat si Lin kay Lao Jiao, na sa ngayon ay itinuturing na niyang isang bayani ng kanyang munting pamilya. Sa kanilang pagkamay, ay hiniling ni Lao Jiao na magkaroon si Lin ng isang maliwanag na kinabukasan at maraming medalya na magiging karangalan ng kanyang buhay. At sa huli, ay nagpaalam na si Lao Jiao sapagkat may misyon pa siyang kailangang tapusin. Ang astig na badge na itinuring ni Lao Jiao bilang kanyang buhay ay may nakasulat sa likod na, harapin ang kapahamakan ng buong tapang, kahit ang kapalit ay ang buhay mo. Sa isang lugar, ay makikitang inactivate na ni Lao Jiao ang mga pulang harang kasama si pangalawang tagapangulo Ziyang Nan, na nagulat na ang kanilang koponan ay kasalukuyang naghahanap ng bagong uri ng halimaw na nakatakas matapos ang labanan. Ang halimaw ay sobrang mapanganib, kaya't inutusan si Lao Jiao na agad na lumikas matapos maayos ang mga harang. Ngunit biglang lumitaw sa harapan ni Lao Jiao ang makapangyarihang halimaw na nasugatan ng kanilang kapitan kanina. Si Ziyang Nan, na nakaalam nito, ay nagsabi kay Lao Jiao na umalis agad dahil kahit sugatan ito, ay nananatili pa ring delikado ang halimaw. Nasa level ito ng river, at malamang ay hindi ito kayang tapatan ni Lao Jiao. Pero para kay Lao Jiao, ay mataas ang posibilidad na kaya nitong sirain ang harang, at kapag nangyari iyon, ay siguradong may mga madadami pang iba. Gayunpaman, dahil hindi naman siya isang mandirigma, ay iginiit ni Ziyang Nan na umalis siya agad. Hindi kailanman matatalo ni Lao Jiao ang halimaw, at hayaan na lang ang ibang mga miyembro ang humarap dito, lalo't tinawag na ni Ziyang Nan ang mga ito patungo sa lokasyon. Ngunit sa halip na sundin, ay pinunit ni Lao Jiao ang earphones, pinutol ang tawag sa pangalawang tagapangulo, at tumayo sa harap ng halimaw na pilit binabasag ang harang gamit ang mga kamao nito. Kapag dumating ang madilim na gabi, tatayo ako sa harap ng milyon-milyong tao, haharapin ang lahat ng hirap at handang isakripisyo ang aking buhay.
Iyon ang landas ni Lao Zhao, na ngayon ay hindi lamang milyon ang nakasalalay sa likod niya kundi pati na rin ang munting mundo ni Lin Chi na pilit niyang pinoprotektahan. Sa gabing iyon ng ulan, ay wala ni isa mang sibilyan ang nakakaalam na ang mga miyembro ng Night Watcher ay ibinubuwis ang kanilang buhay, at sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay namumuhay pa rin ng normal ang karamihan. Nakaharap pa rin ni Lao Zhao ang Ghost Masking habang umiiwas at sumusugod sa gitna ng mga pag-atake. Nakatama siya ng ilang hiwa sa kalaban, ngunit hindi ito sapat upang patayin ito. Sa kabilang banda, sa isang suntok lang ng halimaw ay nakatamo si Lao ng malalim at masakit na sugat. Doon niya napagtanto na kahit makapangyarihan ang kalaban, ay may bentahe siya sa bilis. Sa huli, ay inactivate ng halimaw ang Forbidden Ruin 176. Kapag sumusuko ang isang halimaw, ay kaya nitong gumawa ng sarili nitong domain. Mula rito, ay makikita na nagbabago na ang paligid ng labanan, ang mga gusali sa lugar ay nagiging hindi normal na parang wala ng batas ng grabidad. Hindi inakala ni Lao Zhao na matalino ang halimaw na ito. Sa loob ng domain, ay nawala ang bentahe niya sa bilis, samantalang ang kalaban ay malayang nakakagalaw. Ang tanging magagawa ni Lao Zhao sa mga sandaling iyon ay makipaglaban ng malapitan at magtagal hanggang dumating ang kapitan at iba pa bilang mga backup. 至少得先逼他解开禁制，然后偷偷地让他们赶到，老子还能陪你玩一天！来呀，臭白子！ Ang Ghost Masking na lumitaw ngayon ay halimaw na pinakain ng mga miyembro ng Church of Ancient God, dahilan upang maabot nito ang pinakamataas na antas. Habang naglalaban, ay napansin ni Lao Zhao na kakaiba ang Forbidden Ruin 176 ng kalaban, bukod sa kaya nitong lumikha ng magulong domain, ay kaya rin nitong igalaw ang mga gusaling nakapaligid ayon sa kagustuhan nito. Lalong lumala ang kalagayan ni Lao nang makatikim siya ng isang malakas na atake na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga tadyang. Habang pinipilit tiisin ang sakit, ay hindi maiwasang mainis ni Lao na kung sana'y meron siyang attack type Forbidden Ruin, ay matagal na niyang natapos ang laban. Nagpatuloy ang labanan na tila isang panig lamang ang may lakas. Sa bahay naman ni Lin Chi, isang paniki ang dumating upang ibigay ang balita tungkol kay Lao Zhao. At walang patumpik-tampik na agad siyang tumakbo patungo sa lokasyon, kahit na pinakiusapan siya ng kanyang kapatid na huwag na munang lumabas dahil sa malakas na ulan. Alam ni Lin Chi na nasa panganib si Lao Zhao, dahil isa lamang siyang ordinaryong tao, samantalang ang kalaban ay hindi pangkaraniwang halimaw. Matapos ang matitinding pagbugbog, ay halos mawalan na ng malay si Lao. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pag-uusap nila ni Lin Chi tungkol sa badge na itinuring na niyang buhay. Ang badge ng Night Watcher ay hindi basta dekorasyon o simbolo lamang ng pagiging miyembro. May nakatagong kapangyarihan ito na maaari lamang gamitin sa isang sitwasyong walang pag-asa. At ang sitwasyong iyon ay dumating na. Sabi ni Lao Zhao, na ito na ang araw na matagal na niyang hinihintay. Inactivate niya ang kapangyarihang nakatago sa badge, at pinalipad niya ang halimaw gamit ang pulang enerhiya na tinatawag na gabay ng Diyos at demonyo. Galing ito sa pagsunog ng lahat ng enerhiya sa katawan ng gumagamit at maaari lamang gamitin ng isang beses. Kasabay ng pagdating ni Lin Chi, na madaling winasak ang mga pulang harang, ang isa sa mga braso ng Ghost Masking ay naputol matapos tamaan ng sword slash ni Lao Zhao, na ngayon ay kayang gamitin ang Forbidden Ruin 083, ang Moon Flash. Kitang-kita ang tuwa ni Lao Zhao matapos niyang magamit ang kakayahan, lalo pat isa lamang siyang ordinaryong tao. Laking gulat niya nang bigla na lamang lumitaw si Lin Chi sa kanyang likuran. Nagulat siya kung paanong nakapasok si Lin Chi sa loob ng domain ng halimaw. Madali lang yan. Tignan mo lang, and bigla na lang itong nawasak, sagot ni Lin Chi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. May natitira pang lakas ang Ghost Masking. Kaya pa nitong mag-regenerate at ibalik ang naputol nitong braso sa loob lamang ng ilang segundo. Para kay Lao Zhao, ay ito na ang tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang galing. Hiningi niya kay Lin Chi na panoorin siyang mabuti dahil ang slash na ipapakita niya ay sobrang astig. At hindi siya nagyabang sapagkat sa pagkakataong ito, ay talagang naging astig siya nang gamitin niya ang Moon Flash, isang slash ng buwan na tinanggal ang kaliwang braso at ulo ng halimaw.
Bilang panghuling kilos, ay sinindihan ni Lao Zhao ang isa pang Marlboro, pero nakalimutan niya kung saan niya nilagay ang lighter. Sa kabutihang palad, dala ito ni Lin Chi dahil naiwan niya sa bahay. Dito nakita ni Lin Chi na ang uncle na matikas na nakatayo kanina ay ngayon ay lupaypay na nakahandusay sa lupa. Ito ang side effect ng isang beses lang pwedeng gamitin na Divine and Demonic Guidance Energy. Wala nang paraan upang bumawi mula sa epekto nito. Ngunit lubos ang kasiyahan ni Lao Zhao dahil sa wakas, ay naramdaman niya ang kapangyarihang matagal na niyang pinapangarap. Bilang ordinaryong tao, ay palagi siyang humahanga at naiinggit sa mga kasamahan niyang may Forbidden Ruin, at ngayon, ay naranasan na rin niya ito, at hindi lang basta-basta kundi isang high-level Forbidden Ruin pa. Oo totoo, pero ito na rin ang una at huling beses na mararanasan niya ito. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, ay hiniling ni Lao Zhao kay Lin Chi na ibigay ang kanyang medalya sa kanyang ina, at tinanong kung astig ba ang ginawa niya kanina. At tama, sa paningin ni Lin Chi, astig ang uncle. Sobrang astig. Mas astig pa sa kahit sino na nakita niya. Sa huli, iniisip ni Lao Zhao na magiging astig din si Lin Chi, mas astig pa kaysa sa kanya. Iyon ang huling mga salita ng uncle na sa gabing maulan na iyon ay tuluyang pumanaw. Sa totoo lang, ay walang sibilyan ang nakakaalam sa mga ginawang sakripisyo ni Lao. Labis ang pagkainis ni Lin sa pakikipaglaban ni Lao kahit isa lang siyang ordinaryong tao. Pero bakit kailangang magsakripisyo si Lao imbes na mabuhay para sa sarili, at sa halip ay magkunwaring isang bayani? Ang halimaw na bumagsak ay muling nabuo ang ulo nito at gumapang papunta kay Lin Chi gamit ang nalalabi nitong lakas, ngunit isa itong malaking pagkakamali. Hawak ang espada na may inskripsyong Jiao Kung Chung, ay pinaganya ni Lin ang kanyang banal na kapangyarihan, at isinagawa ang isang patayong taga na hamati sa halimaw. Sa pagkakataong ito, ay tuluyan nang ang bumagsak ang halimaw. Isang miyembro ng Night Watcher na si Hong Ying, ang ginang ng Siba, ang mabilis na tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Lao Zhao. Sinabi ni Ginoong Zhang Nan sa kanya na ilang minuto nang hindi gumagalaw ang badge ni Lao Xiao mula sa kinatatayuan nito. Gayunpaman, ay nagpatuloy pa rin si Hong Ying sa pagtakbo dahil naniniwala siyang buhay pa si Lao Zhao. Sa parehong oras, nadiskubre ni Zhang Nan na muling gumalaw ang badge ni Lao Xiao. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa kay Hong Ying na makita pa si Lao Zhao, ngunit hindi iyon ang nangyari. Pagdating niya sa lugar, ang tanging nakita ni Hong Ying ay isang batang lalaki na pasan-pasan ang wala ng buhay na katawan ni Lao Zhao. Sinabi ng binata na inihatid na niya sa tagumpay si General Lao pauwi. Matapos ang madilim na insidente sa maulan na gabi, ay ini-interview si Li Chi. Tinatanong siya ng mga miyembro ng Night Watcher ng ilang bagay kaugnay sa nangyari. Ipinaliwanag ni Lin Chi na si Lao Zhao, na namatay mag-isa, ay nagawang talunin ang Ghost Masking gamit ang Forbidden Ruin 083, ang Moon Flash, at dahil may utang na loob si Lin Chi kay Lao Zhao sa hindi pagsali noon sa organisasyon, ngayon ay handa na siyang sumali, ngunit may kondisyon, na papayag lang siyang sumali sa loob ng susunod na 10 taon. Ayaw niyang masyadong maging malapit sa organisasyon. Sa katunayan, ang mga sumali na sa organisasyon ay hindi na pwedeng magbitiw. Ngunit para kay Lin Chi, ay may pagbubukod. Ang kondisyon ay maaaring sundin basta't makapag-ambag siya ng malaki sa loob ng 10 taon. Matapos ang kasunduan, ay 2 sundalo ang bumisita sa bahay ni Lin at iniabot sa kanya ang isang sulat kamay na liham para kay Tia na nagsasabing magiging sundalo siya at hindi muna makakauwi dahil malapit na siyang umalis papunta sa kampo militar. Gulat na gulat ang Tia sa nilalaman ng liham, lalo pat kakasimula pa lang muling makakita ni Lin Chi, tapos bigla na lang gustong maging sundalo. Sinabi ng sundalo sa kanya na huwag mag-alala dahil sa pagsusuri, ay maayos ang kondisyon at paningin ni Lin Chi. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Lin ang kanyang Tia. Hindi akalain ng Tia na gusto pala ni Lin maging sundalo, pero kung iyon ang nais niya, ay ayos lang. Ngunit hindi man lang ito sinabi ni Lin Chi sa kanya, kaya humingi na lang ng paumanhin si Lin. Ipinabatid din niya na sa loob ng 2 araw ay darating na siya sa kampo militar. Sinabihan siya ng Tia na kumain ng marami habang nasa kampo para hindi mahilo. Nakakuha rin pala ang Tia ng kaunting pera mula sa hukbo bilang subsidia. Itatabi daw ito ng Tia para sa gasto sa kasal ni Lynch sa hinaharap.
Pero ayaw ni Lin na ipunan ang pera para sa kanya dahil magkakaroon naman siya ng dagdag na kita pag naging sundalo siya. Kaya maaari nang gamitin ang pera para ipambili ng magagandang damit at masarap na pagkain para sa kanyang kapatid. Dahil sa mahinang signal, ay pinutol ni Lai ang tawag kahit ang totoo ay ayaw lang talaga niyang magpaalam kay Tia. 再见。你这个笨蛋！ Upang mapanatiling ligtas ang pamilya ni Lin, ay naglagay si Chen Muya, kapitan ng Team 136, ng barrier sa paligid ng bahay ni Lin. Ipinaliwanag din niyang kung mananatili pa si Lin Chi doon, mas lalapit lang ang pamilya niya sa kapahamakan. Kaya't ang pagsali sa organisasyon ang pinakamainam. Pagkatapos, silang lahat, kabilang si Lin Chi na nakatago noon malapit sa bahay, ay nagtungo sa headquarters ng Team 136 na nasa isang mumurahing tindahan sa tabi ng kalsada. Mayroon pang isang buwan si Lin Chi bago siya ipadala sa training camp na isang rekisito bago maging opisyal na miyembro ng Night Watcher. Sa kanyang libreng oras, ay tatanggap siya ng kaunting pagsasanay mula sa Team 136 at magiging pansamantalang miyembro. Sila ang pinakamahusay sa pagbaril. Ngayon, bilang taga-subok ng kakayahan ni Lin Chi, ay lumabas na sablay ang mga bala ni Lin Chi sa target. Sobrang hina ng kanyang accuracy. 我的天赋怎么样？ Nagsanay din siya ng liksi at prediksyon kasama si Hong Ying at pinahusay ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban gamit ang virtual method sa pamamagitan ng salamin ni Miss Zhang. Mayroon ding theoretical na pagtuturo si Zhang Nan na nagsasabing si Lin Chi, na isang divine agent, ay napaka-espesyal at pag-aagawan ng maraming panig. Ang kanyang pag-iral ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa balanse ng mundo. Totoo nga na isa itong mahalagang usapin, ngunit sa ngayon, ang kailangan munang gawin ni Lin ay lubos na maunawaan ang kanyang mga kakayahan. Kaya't kailangang dumalo siya sa iba't ibang pagsasanay habang pansamantalang miyembro hanggang sa malumpasan niya ang limitasyon ng tao. Halimbawa, ay mayroong 5 makapangyarihang nilalang na lumampas na sa climb level. Sila ang namamayani sa kani-kanilang nasasakupan at tinuturing na pinakamalalakas na puwersang militar sa ibaba lamang ng mga Diyos. Isa sa 5 pinakamatitinding nilalang ay ang punong komandante ng Night Watcher. Sobrang misteryoso nila at bihira lang makita. Habang nagsasanay ng pag-iwas sa mga bala ng goma kay Chaimo, ay ipinaliwanag ng lalaki na ang mga Forbidden Ruin Powers na nasa ilalim ng 100, gaya ng Moonflash 083 na ginamit ni Lao Jiao at Lai 003, ay may mataas na risk ng kamatayan at sobrang mapanira. Ngunit mukhang ang taglay lang ni Lin Chi ay bahagi lamang ng banal na kapangyarihan. Pinahusay lang ang kanyang kakayahang makaramdam at mag-isip. Ilan lamang ang tala ng Night Watcher tungkol sa mga kakayahan ng Arkanghel Michael na kinabibilangan ng mga milagro. At sa mga pagsasanay ni Lin Chi, ay tila ba'y tumanggap siya ng isang himala. Bigla-bigla na lang ang lahat ng aspeto ng kanyang kakayahan ay umangat ng sobra-sobra. Maging ang mga puntos niya ay nalagpasan na ang puntos ng kapitan, hindi ito kapanipaniwala. Ang accuracy lang niya sa pagbaril ang nanatiling mahina, kahit pag gumagamit siya ng long-barreled sniper weapon, kung saan kahit ordinaryong tao ay kayang tumama sa langgam sa layo na 500 metro. 哪怕是500米开外的蚂蚁，也许这也是一种奇迹。 Kung malaman ng mga miyembro ng Church of Ancient God ang kakayahan ni Lin Chi, ay tiyak na magsisikap silang makuha siya. Nagtanong ang usiserot mausisang si Lin Chi, sino ba talaga ang Church of Ancient God? Sila ang mga tinutugis natin, sagot ni Zhang Nan, at ipinagpatuloy niyang ang Church of Ancient God ay may 3 makapangyarihang taga-suporta na itinuturing na masasamang Diyos. Kabilang dito, si Brahma, isa sa 5 pinakamataas na Diyos sa Hinduismo. Pagkatapos ay ang Diyosa ng kamatayan at kaguluhan mula sa mitolohiyang Nordico. Sunod ay si Hala, na naninirahan sa Niflheim. At ang huli ay si Hades. Hindi na kailangang ipaliwanag ang mga ito, siguro'y kilala mo na sila. Layunin ng grupo ang mamuno sa bagong mundo matapos ang paglitaw ng ulap, at subukang tipunin ang lahat ng may forbidden ruin abilities at banal na kapangyarihan upang mapatatag ang kanilang pundasyon. At ang Daxia, na ang teritoryo hindi pa tinatakpan ng ulap, ay napakadaling target ng Church of Ancient God. Kung totoo yan, tanong ni Lin, ay ibig bang sabihin ay may mga taong naninirahan pa rin sa loob ng ulap? Malalaman ito ni Lin sa lalong madaling panahon. Ngunit isang bagay ang tiyak na matapos matuklasan ng simbahan ng sinaunang Diyos ang pag-iral ni Lin, ay tiyak na kukunin siya, o kung hindi, ay papatayin. Dumating ang oras ng hapunan, at si Chen Muya, ang kapitan ng koponan, ang pinakamaasahan at mahusay na kusinero sa grupo.
Habang nag-aagawan sina Hongying at Wen Chaimo sa pagkain, ay kinuha nilang Xuan, ang sniper, ang kaunting karne at ibinigay ito kay Lin upang maging eksakto ang kanyang paningin sa target. Ipinaliwanag ni Chen Mo na ang mga pansamantalang kasapi gaya ni Lin Chi ay walang sariling tirahan, ngunit buti na lang at pumayag si Miss Hongying na patuloyin muna si Lin sa kanyang bahay. Ngunit dahil gusto ni Hongying na mag-ensayo pagkatapos kumain, ay si Wen Chaimo na lang ang maghahatid kay Lin Chi sa bahay ni Hongying. Sa daan patungo sa tirahan ni Hongying, ipinaliwanag ni Wen Chaimo na bawat kasapi ng Night Watcher ay may kanya-kanyang lihim. Halimbawa, sinabi ni Hongying na gusto niyang mag-practice, pero ang totoo ay palihim siyang nag-uukit ng lapida ni Lao Jiao habang umiiyak. Sa kanilang koponan, may di nakasulat na patakaran na ang lapida ng isang Night Watcher na nasawi sa laban ay inuukit ng kasamahang pinakamalapit sa kanya. Naka-schedule sana ito kinabukasan, pero mukhang sinadya ni Hong na gawin ito ng palihim noong gabing iyon upang mailabas ang kanyang dalamhati ng hindi nagpapabigat sa loob ng iba. Nakaramdam ng guilt si Lin Chi dahil parang pakikialam sa lihim ng iba ang ginagawa niya ngayon. Umiling si Wen Chaimo at sinabing hindi lang silang dalawa ang gumagawa ng ganito. Sa katunayan, sa kabilang dako ay pinapanood din ng iba pang 136 na kasapi ng koponan ang ginagawa ni na Hongying at ng iba pa. Samantala, sa asilo ng Diyos para sa mga baliw, alam ng Diyos ang si Nix, na kasalukuyang ginagamot, na marami na ngayong iniisip ang kanyang anak na si Dades, na kilala rin bilang si Lin Chi. Bilang isang ina, ayos lang kay Goddess Nix kung gustuhin ng anak niyang maglabas ng saloobin, lalo na sa mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Habang inaalalayan ng ina na maglakad sa dalampasigan, ay nagsimulang magbuhos ng damdamin si Lin Chi, at sinabing may kakilala siyang handang magsakripisyo para sa mga taong ni hindi naman niya kilala. Dati na ring gumawa ng mabigat na desisyon si Lin Chi, na ang tanging dahilan ay ang mga ginawa ng naturang kakilala. Gusto niyang masakliyan ang ginawa nito. Alam ni Lin na kamangha-mangha ang taong iyon at gusto sana niya itong makasama pa ng mas matagal, pero sa kasamaang palad, ay hindi na pwede. Para kay Goddess Nix, napakabait ng kanyang anak, ngunit hindi niya kailangang palitan ang papel ng iba dahil tiyak na gusto lang ng taong iyon na magkaroon ng mas mabuting buhay si Lin Chi. Hindi man siya makapagbigay ng malaking tulong ay naisip ni Goddess Nix na ibigay ang kanyang pulse heiress kay Lin Chi. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang pulso, ay naalala niyang kinuha na pala ito ng isang dalagitang kasamang nakatira rin sa asilo ng Diyos, isang babaeng nakaputing damit na naninirahan sa ikatlong palapag ng gusali. Nagkaroon pala ng postahan noon si Goddess Nix at ang batang babae tungkol sa paglikha ng isang bagay. Kapag nanalo siya, ay ibabalik ng bata ang kanyang anak. Ngunit kapag natalo siya, kukunin nito ang kanyang pulse heiress. Sa huli, natalo si Goddess Nix. Dahil sa pagkamausisa, ay agad na nagtungo si Lin Chi sa ikatlong palapag. Bukod sa kagustuhang matalo ang Diyosa ng Buwan, ay gusto ring malaman ni Lin Chi kung paano nabuhay ang isa pang nilalang doon bago siya. Nang makarating siya sa isang kwarto sa ikatlong palapag ay nakakita siya ng isang liham. Habang binubuksan ito, biglang gumalaw pababa ang silid na parang elevator. Ang sulat na isinulat ng dalagitang tinutukoy ni Goddess Nix ay may bahagyang babala. Hiniling ng babae sa may-ari ng asilo ng Diyos o kay Lin Chi na huwag isiwalat ang lugar na iyon sa publiko kung ayaw niyang mapahamak. Dagdag pa rito, hiniram muna ng babae ang pulse heiress ng isa sa mga pasyente at nangakong ibabalik ito kay Lin Chi kapag nagkita na sila. Naghihintay siyang lumaki dahil si Lin Chi ang tanging pag-asa niyang makauwi. Isinulat din niya na may isang silid na nakatago sa ilalim ng opisina. Nang huminto na ang kwarto sa paggalaw, ay nagsimulang maglakad si Lin Chi sa isang madilim na pasilyong puno ng mga inabandona at sira-sirang kulungan. Sa gitna ng mga kulungan ay may isa na napakaingay, at doon ay may isang preso, ang Ghost Mask King, isang pangit na nilalang na dating pinatay ni Lin Chi. Pilit nitong binabasag ang kulungan, ngunit hindi sapat ang lakas nito upang makatakas. Hindi nagtagal, ay lumabas ang isang mensahe mula sa system na nagsasaad na ang Ghost Mask King ay isang nilalang mula sa mitolohiya na dating pinaslang ni Lin Chi. Dahil dito, ay may kapangyarihan si Lin Chi na pumili sa kapalaran ng kaluluwa nito. May dalawang pagpipilian.
Una, ay sirain ang kaluluwa ng nilalang na ito at tuluyang burahin sa mundo. At ikalawa, ay takutin ito ng husto upang makabuo ng isang fear value. Kapag umabot ito sa 60, ay maaari nang gawing alipin ni Lynchie ang halimaw. Magagamit ito upang gamutin ang mga pasyente at magbigay ng proteksyon sa loob ng takdang hangganan. Pinukpok ni Linear ang nilalang gamit ang kanyang banal na kapangyarihan, pinabagsak ito at tinanggalan ng isang paa. Sunod-sunod na pag-atake ni Lynchie ang nagpatataas ng fear value ng halimaw hanggang umabot ito sa 70% at maaari na niya itong alipinin. Habang sinusuri ang alaala ng halimaw, ay natuklasan ni Lin na ang dahilan kung bakit ito nag-evolve ay dahil sa pagkaing ibinigay ng isang misteryosong nilalang mula sa simbahan ng sinaunang Diyos, ang siyang pasimuno sa kaguluhang nagdulot ng pagkamatay ni Lao Jiao. Noong una, ay naisip ni Lynchie na gawin na lang nurse ang halimaw, ngunit dahil ito rin ang dahilan kung bakit napatay ang kanyang tiyo noon, ay pinili ni Lynchie na durugan ang ulo nito at tuluyang wasakin ang kaluluwa nito. Bumalik tayo sa personal training session kasama si Chen Muya. Sa pagkakataong ito, ay matututo si Lynchie ng pangunahing teknik ng espada ng Night Watcher na tinatawag na Star Sword. Lubos itong naiiba sa biglaang kapangyarihang banal, ang teknik ng espada ay kailangang aralin ng may tiyaga. Sabi ni Muya, na kahit wala si Lao Jiao ng Forbidden Ruin, ay isa siyang kwalipikadong espada user na halos katapat na ng kapitan ang kakayahan. At ngayong ayaw ng kapitan na tularan ni Lin ang estilo ni Leia, ay umaasa siya na bilang isang divine agent, si Lin ang magde-develop ng sarili niyang teknik sa espada. Nang matabig ang espada ni Lin dahil sa sunod-sunod na atake ng kapitan, ay napansin niyang may nakaukit na pangalang Lao Jiao sa ilalim ng hawakan ng espada. Biglang nag-activate ang kapangyarihan, at nagawa ni Lin na wasakin ang kahoy na espada ng kapitan. Habang sinasabi na hindi pa rin nakakalimutan ni Lynchie si Lao Jiao, ay ipinahayag niyang pagsasamahin niya ang teknik ng Diyos at teknik ni Lao Jiao, at nagpatuloy ang labanan ng kanilang espada. Bukod sa pagpatay ng mga halimaw, ay gumagawa rin ng maliliit na trabaho ang sangay ng Night Watcher ng CHCT, tulad ng pagtulong sa mga lola na iniisip na nangangaliwa ang kanilang asawa dahil bihira nang umuwi, na ang totoo ay nawawala lang pala ang kanilang singsing sa kasal. Ang weird. Samantala, ay nangako si Linear na dahil iniligtas ni Lao Jiao ang maliit na mundong kanyang kinabibilangan, ngayon at sa susunod pang 10 taon, panahon na para si Lynchie ang maging tagapagtanggol ng mundong iningatan ni Uncle Jiao. Sa huling bahagi ng kwento, ay makikita natin ang isang dalagang estudyante na kinakagat ang leeg ng isang guro. Nasaksihan ito ng isa pang estudyante na nagtatago, at biglang